Anywhere is good. And Maki will come and give us the message. Amen. Magandang umaga po muli sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Amen. And salamat po sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan para po sa paghahayag ng salita ng Diyos. And that is the reason kung bakit po tayo nandito ngayon sa loob ng panambahan ng Panginoon, to be encouraged by the Word of God. Amen? And kanino po, nabanggit ng ating mahal na pastor, actually, when we talked last night, ay tinanong ko po sa kanya kung ano po ang kanya pong naihandang mensahe or naisip po na mensahe para po sa atin. And he said to me that the preaching na kanya pong nai-prepare is all about God and family. And katulad po ng nabanggit niya kanina, ay maganda na mapag-usapan ang Diyos sa pamilya. Actually, kung kayo po ay nakikinig ng Baptist Lunch ng ating lagi pong lumalabas na po ang ating pong mahal na pastor doon, and salamat sa social media sa pamamaraan, amen? Dahil through Google Meet ay hindi man siya present because sometimes siya ay nasa mission field, nasa mga mission churches natin, pero pinag-uusapan po nila doon. And last Friday, we have the opportunity na mapag-usapan din po yun, no? And it's all about the triangle of the family. And napakaganda na makita natin na sa pamilya, ang laging nasa taas ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya yan din po ang ating pong pag-uusapan ngayon. God in the family. No? At napakaganda po na makita ang Diyos sa pamilya. The first institution na itinayo ng Diyos ay walang iba kundi ang pamilya. Kaya karapat-dapat lamang, gaya ng pinag-usapan po natin sa creation account, kung siya ay nasa kanyang nilikha, therefore the family was made by God, karapat-dapat lang din na nandoon din siya sa pamilya. And we should never put God away, the picture of God or the presence of God in the family. Amen? So if you have your Bibles with you, let's turn in a very familiar passage in the book of Psalms. Psalms chapter number 127. Psalms chapter 127. And we will just read verse number 1, and then we will proceed to the message of God this morning. Amen? Psalms chapter 127. Are you there? Amen? The Bible says, except the Lord build the house. You see, mga kapatid, merong pause, may comma. It means the first phrase of that verse is very important. Actually, as you study the context of the verse, that is the highlight of the verse. Except the Lord build the house. Let's continue the verse. They labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. Yan po ang ating pong pag-uusapan. At sa verse po na yan, ating pong papatunayan kung gaano po kaimportante ang Diyos sa pamilya. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Thank you once again, O God, for allowing us to hear your word and to learn something from your word, O God. Continue to bless me. I'm nothing without you, O God. Wala po akong kakayanan kung hindi niyo po ako sasamahan sa oras po na ito. Thou knowest my heart, O God, and habang kayo po nagbigay ng mensahe po na ito, and this is your word, this is not my word. So please, let me introduce you to them, O God, sa pamamagitan po ng salita po ninyo ngayong umaga. Hide me behind your cross, O God, and may your name be lifted up. All the glory belongs to you. Give us an open heart and an open mind as we listen to your word this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. And sa oras po na ito, katulad po ng aking po nabanggit sa inyo, ay ating pong pag-uusapan ay patungkol po kung paano natin makikita ang Diyos sa pamilya. Now, we often hear the phrase, home, sweet home. Lagi po nating naririnig yung kataga na yan. Sometimes it is hanging on the doorpost ng ating pong bahay. And sometimes meron niyang nakalagay sa picture frame, nandoon yung picture ninyong pamilya, and then ang nakalagay sa gilid, home, sweet home.
Ngayon, meron ka ng mabibili na orasan na yan ang nakalagay. Yung letter O ay magsisilbing time because yan daw ay pagpapahayag na ang oras sa pamilya ay mahalaga. That's why, home, sweet home. As we look to it, brethren, every time na mai-encounter po natin yung katagang home, sweet home sa ating pong tahanan, it gives us the image of unang-una, comfort. Pangalawa, it gives us the image of safety. And also, it gives us the image of rest. Kaya nga excited ka lagi umuwi. Kasi nga, home, sweet home. Pagkatapos ng mahabang trabaho sa opisina, pagkatapos ng mahabang pasok sa eskwela, excited kang makauwi. Bakit? Home, sweet home. Excited ka pagdating sa mga pumunta ka ng outing. Lagi po namin yan na pag-uusapan ng aking pong misis. Pag galing kaming Tarlac, minsan sasabihin ni Pastor Rilly sa amin, sigurado ba kayo, uuwi ba kayo ng gabi? Kaya nyo bang umuwi ng gabi? Sapagkat, of course, to avoid the accident, yung activities natin sa Tarlac, alam naman po natin kung gaano kabigat yan. But sometimes, yan yung laging sinasabi ng ating mahal na pastor, take a rest here for a while, pahinga muna kayo dito, and then bukas na umaga, bumiyahin na lang kayo. Pero minsan, nananalangin po kaming dalawa. Nasabi ko nga mas magandang bumiyahin ngayon. Kasi iba rin yung pahinga kapag nasa bahay ka na Iba rin yung tulog kapag sarili mo ng kama Iba rin yung gising kapag sarili mo na alam mo, nandoon ka sa bahay. Bakit? Home is always, it will always gives us the image of comfort, the image of safety, and the image of rest. But the saddest truth, brethren, today is, you know what? The saddest truth is, for many today, ngayon pong panahon po na ito, nabubura na yung tinatawag nating home, sweet home. Nabubura na yung image of rest. Nabubura na yung image of safety. Nabubura na yung image of comfort. Because the saddest truth today is the home is a place right now of high definition televisions but low definition of relationship. Ngayon, mga kapatid, makakakita ka ng high definitions, HD. Ngayon, dati HD lang yan. Ngayon, HD definition. Ngayon po, pag bumili ka ng TV, nakalagay na HD Ultra Definition. Ganyan na makikita mo ngayon. Depende ba yan? 4D? 5D? Depende ba yan? The home is a place of high definition televisions, but the saddest truth is, it is also a place of low definition relationship. It is filled with expensive furnitures, but empty of peace. Punong-puno ng mga mamahaling kagamitan sa loob ng bahay, pero walang kapayapaan sa loob ng bahay. O mga kapatid, nais ko pong sabihin ngayong umaga sa inyo, maraming nag-aakala na kapag fully furnished na ang bahay, fully furnished na rin ang buhay. Maraming nag-aakala kapag maayos ang pagkapintura ng bahay, maayos ang pagka-flooring ng bahay, may nakakabit na high definition flat screen TV. Na ngayon, dati touchscreen pa lang, ngayon voice activated na. Yung mga ilaw, di palakpak na. Dati di pindot lang. Punong-puno ng mga agagamitan. Magagandang upuan. Matitibay na mesa. Anong klaseng mesa yan? Akasya yan, akasya. Nara yan. Ayaw nyo nga bumili nung palutsina Ayaw nyo bumili nun. Bakit? Pakiramdam nyo mababang klase yun. Ganyan po ang bahay ngayon. But the saddest truth is, home isn't home anymore. Home isn't home anymore. Brethren, we've got to remember that true sweetness in a home doesn't come from a neighborhood it's in, or the square footage it occupies, or the expensive things that are inside. A home only becomes a home when God, as the architect of it, became the foundation of the family. Matatawag mo lang kapatid ngayon ang bahay na bahay, hindi dahil sa magagarang sasakyan na nakaparada sa garahe. Kahit sabihin mo yung sasakyan mo ay may payong pa yan sa loob. Pwede, tinan nyo po,
You think when you ask that person na merong sasakyan at may payong dun sa loob ng sasakyan, kung matatawag niya ba yung bahay niya na bahay? Unang-una ngayon, hindi siya doon nakatira. She doesn't live in that home anymore. Yung bahay niyang pinagmamalaki na ilang palapag at napakalawak na garahe, nasa kwadrado na lang po siya ngayon at puro bakal ang gilid. Because yan ay patunay, kapatid, that home isn't about the neighborhood that you live in. Kami, nakatira kami, yung bahay namin. Pag tinanong, saan kayo nakatira? Diyan kami nakatira sa may village. Anong village? Sa gilid lang ng village. Saan ka nakatira? Anong klaseng village? Yan ang usapin ngayon. Magbabanggit ka ng pangalan. Nakatira kami sa Forbes. Nakatira kami sa ganito. Nakatira kami sa Afobay. Praise the Lord. Nakatira kami sa ganito, nakatira kami sa ganyan. But let me tell you something, brethren. Sa lahat po, there's nothing wrong to live with sa ganong klaseng neighborhood. Walang masama na tumira ka sa mga mamahaling lugar. Walang masama na magkaroon ka ng mga mamahaling bagay sa loob ng bahay. Pero sasabihin ko po sa inyo ngayong umaga, mga kapatid, para po sa mga pamilya na nandito po ngayon, home, you can call it home when God, as the architect of it, became the foundation of the family. Kapatid, it is very clear. In a world obsessed with leveling up, tayo po ngayon ay nakatira or namumuhay sa isang mundo na kung saan very obsessed sa pag-level up. Nag-level up ka na ngayong araw. Gusto mo ba mag-level up pa ulit ngayong sa susunod na araw? Kaka-level up mo lang ngayong minuto. Gusto mo level up ka ulit ngayong minuto. Kaya nga po, we often find ourselves exhausted by the pursuit of more. Pagod na ang tao, pagod na ang pamilya dahil puro level up. Nakatira tayo sa mundo na kung saan laging nagli-level up at hindi ka kikilalanin ng society kapag hindi ka nagli-level up. Kaya nga ngayon ang pamilya ay pagod na sa kakahabol sa more. More of this, more square footage, more gadgets. Young people, sa mga anak, hindi nakukontento sa isang gadget. Kailangan meron siyang ganitong gadget, kailangan meron siyang ganitong gadget. Naalala ko po, magkasama pa kami ng ating mahal na pastor sa bahay. Ang lagi ko nire-request sa kanya is, bilang mo po na kung pwedeng ito yung regalo mo sa akin sa birthday, gadget na ganito. Ang lagi niyang tanong, may gadget ka na para saan yan? Anong gagawin mo dyan? And then when I explained to him the use of it, kaya ako yun ang gusto kong pinapabili, nakakalusot din po minsan. Binibigay din. Di ba? Pero ngayon, kapatid, ang mga young people, ang mga anak, magdadabog yan pag hindi mo binilan ng iPhone 17. iPhone 17, gusto pa niyan yung Pink Edition by Mariah Carey. Yung pa yung hinahanap na kulay. Meron specific na specs na hinahanap. Dapat ganito, binilan mo ng gusto, hindi naaayon sa gusto niya. Bakit? Always, kung mapapansin niyo po, every member, the reality is this, every member of the family nowadays are always pursuing the more of the family. Kailangan ng ganito, kailangan ng ganito. Sa bahay, more square footage. Dapat malaki yung bahay natin. More gadgets. And lastly, more prestige. Dapat yung buhay natin ay ganito. Dapat yung buhay natin ay ganyan. Because of the reason, brethren, kung bakit ganyan po ang realidad ng bawat pamilya po ngayon, it's because of the reason that the world will tell us that a sweet home is built with expensive things and promising careers. Yan ang sinasabi ng mundo. Dapat yung bahay mo, dapat your home, you can call it a sweet home kapag mamahalin ng mga nandiyan dyan. At kapag yung mga tao dyan ay may promising careers. But the Word tells us that a holy home is built by the hand of the Almighty God. The Bible says, except the Lord build the house. Kapatid,
ang sabi ng mundo, the world will tell you that a sweet home is by acquiring expensive things and the people living inside should have a promising career. That is the world telling you. But the word tells us different. That you can call it a home. And it is a holy home if it is built by the hand of the Almighty God. That's why this morning, brethren, this morning, I would like to talk to you in a subject, home, sweet, holy home. Home, sweet, holy home. Dahil po ngayong panahon na ito, pag meron kang magagandang gamit, maayos na karir na nasa loob ka ng tahanan, ang tawag na nila doon, home sweet home eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag nabigo sila sa mga bagay na doon, hindi na nila matawag ang bahay nila na home sweet home. It's because the sweetness of the home, the pureness of the home, the beauty of the home lies with the material things of this world nowadays. But let me tell you something, kung home sweet home lang ang tingin nyo po sa bahay nyo ngayon, make it much more exciting by changing the home sweet home to a home sweet holy home. Going back to the main text, mga kapatid, na ating pong binasa. David, the writer of the book, begins with the reality of life. Ito po mga kapatid ay realidad ng isang pamilya. Na ano po ang unang-una po nating makikita dyan? Unang-una na makikita po natin dyan. Sinimulan po ni David yan by giving us or by showing us the reality of life by the vanity of human effort. Ipinakita po ni David unang-una sa lahat ang vanity, ang kawalang bisa, ang kawalang halaga ng human effort. Alam niyo po ba mga kapatid, we spend our lives, the Bible, the verse number 1, the first part of the Bible of that verse says, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. They labor in vain that build it. Kaya nga, kung gusto mong magkaroon ng isang holy home ngayong umaga, take a look at this checklist, brethren. It's because we spend our lives building something for the family. Yan na po ang nakagisnan. Sabi ko nga po, tayo ngayon ay namumuhay na sa mundo na kung saan level up, level up, level up. Na kapag hindi ka nag-level up, may iwang ka. At ituturing kang pinakamababa na uri ng pamilya sa society. Kaya nga mapapansin nyo po, walang respeto ang bawat miyembro na nasa loob ng pamilya sa kapwa miyembro na tinitingnan nilang mababa. You can see that in social media. Alam ko po, hindi po tayo ignorante pagdating sa bagay na yan. Yung isang anak na nakapag-drive lang ng mahaling sasakyan, kung makapag-away sa kalsada, talagang kala mo naman, laking kalsada din eh. Kung makapagsabi ng hindi magagandang salita sa mga nagpapara sa kanya, do you know my dad? Do you know my dad? Diba? Kaya mapansin nyo po, kung bakit ganyan ngayon. Tandaan po natin, hindi lang umusbong yung bata na ganun. Nagsimula yan sa loob ng pamilya. Bakit po ganon? It's because of the reason na kung saan binild ngayon sa panahon natin, we are building family based on our human effort. Based on our effort, we chase promotion, fathers. We accumulate wealth. Gusto natin ganito ang ating ari-arian. Gusto natin ganito ang ating karera. We invest the best education for our children. Lahat na ibinigay natin para sa ating pamilya. Brethren, don't get me wrong. While these things are not sinful, we have to accept the truth that they are insufficient. Mga kapatid, hindi ko po sinasabi na mali ang mag-asam-asam ka ng maganda para sa pamilya mo. Na mali ang kumuha ka ng magandang karera para mabuhay mo ang pamilya mo. They are not
a sinful type of activity when it comes to the family. But we have to accept the reality, mga kapatid, na ang mga bagay po na ito ay hindi naman masama, pero ito po, kung tatanggapin natin ang katotohanan, ito pa rin ay kulang para sa ating pamilya. Because you know why, brethren? It's because it is all based in our human effort. It is all based in our effort. Those things are made by our own hands. Kaya nga, brethren, meron tayong kasabihan that you can buy a bed, but you cannot buy sleep. You can buy a house, but you cannot buy a home. You can buy insurance. Oh, lahat ngayon dapat insured. But let me tell you something, you cannot buy security. Lahat, kapatid, sabi ko nga po, lahat ay ina-accumulate natin based on our effort. Pero kung kung tayo po ay magiging honest at titingnan natin ang mga bagay na yon, kulang pa din eh. Ang ganda ng kama mo pero hindi ka naman makatulog. Ang ganda ng bahay mo pero sabi ko nga wala namang kapayapaan sa loob ng bahay. Lahat ay insured, wala kang takot, pero takot ka pa din. Alam niyo po kung bakit? It's because of the reason that if our hands are doing all the work, our hearts is far away from God. Kaya nga po ipinakita ni David na ang sabi niya, except the Lord build the house. Except the Lord build the house. Doon mo lang masasabi na yan ay talagang home. It's because the Lord built it. Kaya nga sabi niya, except the Lord build the house. Maliban na lang kung ang Diyos ang kikilos at magiging Diyos ng tahanan na yan, dun mo lang matatawag na yan. But if not, the verse says, they labor in vain that build it. They labor in vain that build it. That is the vanity of human effort, mga kapatid. Sapagkat we have to accept the truth na the more na tayo po ang kumikilos sa ating pong pamilya, the more na lumalayo at lumalayo at lumalayo ang puso natin sa gumawa at naglikha ng pamilya. Kaya nga ang ganda po nung preparation, we should pray and beg to God to give our pastor the voice, to give him the voice para mamaya maganda po yung tagpo na malaman natin yung beginning ng pamilya. Kung gustong-gusto natin malaman ang beginning ng lahat, especially ang beginning ng pamilya. Bakit po? Kasi doon natin makikita ang design ng pamilya. Ngayon, nawawala na po ang design ng pamilya. Kaya nga po mapapansin natin, malayo ang puso ni tatay sa Diyos. Malayo ang puso ni nanay sa Diyos. Sobrang layo ng puso ng mga anak sa Diyos. Let's stop the blaming game in the family, brethren. We have to accept the truth na kaya ang isang pamilya ay malayo sa Diyos. It's because we are building the family in our own effort. And let me tell you something, brethren, if we will do that always sa ating pamilya, our labor will always be in vain. Magsasayang ka lang ng pagod. Magwi-waste ka lang ng money. Mauubos na. Lahat na. Kaya nga mapapansin nyo po, ang bilis ngayon maghiwalay ng mag-asawa. Madali na lang desisyonan. Ayoko na sa inyo. Aalis na ako. Bahala na kayo sa buhay nyo. Bakit po? Sapagkat nakita niya, yun lang po ay pangita, yan lang po ay isang halimbawa na kung papairalin natin ang effort natin, walang mararating ang bawat pamilya. But the reason, brethren, why you and your family are sitting in this auditorium this morning, it's because of the reason you let the Lord build your house. O kapatid, maaring sa ngayon hindi pa sang-ayon yung asawa mo. Maaring sa ngayon nakasimangot pa yung anak mo dahil imbis na sa mall siya makita, sa simbahan siya nakita. Pero sige lang kapatid, you hold on to it. Huwag mong lalagyan ng effort mo ang pagtatayo ng pamilya, because later on you will find out na sama-sama na kayong naglilingkod sa Diyos. And you can say also, just like Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord.
Let us stop building the family with our own effort. Kaya nga ang reklamo natin minsan bakit ganito yung pamilya ko? Nabigay ko naman na lahat. Ubus na yung paycheck ko. Nakailang overtime na ako. Super time na yung tawag doon. Di na overtime Lahat na naibigay ko. Pag uwi ng bahay, nakita mo, gulo pa rin yung pamilya. Anong sigaw mo? Ito ba ang isusukli nyo sa akin? Wala na ba kayong pwedeng magawa para sa akin? Ako na lang ang lagi nagtatrabaho. Kaya nga anong ginagawa ngayon? Kapag narinig yan ng nanay, anong gagawin ng nanay? Mag-iimpake, aalis. Pag narinig ng anak, pong! Wasak ang pamilya. May napapahamak na kabataan. May napapahamak, may nag-iiwalay na pamilya. It's because of the reason, brethren, the truth of the matter is, our labor in the family will always be in vain kapag wala ang Diyos sa pamilya. Maaring po ngayon, umaasenso ka sa karera mo, tatay. Maaring ngayon, nanay, sumasagana ka sa mga bagay na nasa loob ng tahanan. Mga anak, nais ko naman pong ipaalala sa inyo na lahat ng tinatamasa nyo ngayon, huwag nyo namang kalimutan na dahil din yan sa pagpupursige ng inyong mga magulang. Hindi sir ako na nakabili nito Galing na to sa sweldo ko Alam mo kung paano ka nakarating sa ganyang ganda ng trabaho? Sapagkat mayroon kang magulang na nagturo sa'yo na mamuhay ng maayos. Pero mga kapatid, di ba? Sa kabila ng lahat ng yon, pansin nyo po ba, wasak pa rin ang maraming pamilya. Bakit po? Because they labor in vain that build it. They labor in vain that build it. Except the Lord build the house. Doon lang hindi mababaliwala ang lahat ng mga bagay na mayroon ka sa loob ng tahanan. And you can call your home a home, sweet, holy home. Maraming home, sweet home ngayon. Pero sa totoo lang, hanggang pader na lang yun. Yung home sweet home lang yun, sa bungad lang ng pinto yun. Pero behind that door na merong nakalagay na home sweet home, walang bahay na makikita. Sabi nga ni Pastor Hill mas makikita mo pa ang courtroom sa loob ng pamilya kaysa bahay sa loob ng pamilya. Singhalan doon, singhalan dito, singilan ng kaso, balikan ng kaso, imbestiga dito, imbestiga doon. Anong apelido ng pamilya niyo? Investigador? Wala ka na. Yung home sweet home hanggang pintuan lang ng bahay. Pag sarado ng pinto, bang, yun na yung tapos ng home sweet home. Yun na yun, that's the end. Meron pa yan minsan nakalagay, Lord, bless our home. Kapatid, if you want your home to be blessed by God, make God the center of your home. Because the Bible says, except the Lord build the house. The vanity of human effort. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, the more na tayo ang kumikilos, the more na mapapalayo ang puso natin sa Diyos. At kapag malayo ang puso natin sa Diyos, kapatid, you know what's the saddest thing about this? Kapag malayo ang puso ng isang pamilya sa Diyos, we are only building a house upon a sand, na kapag dumating ang unos ng buhay, madaling mawawala. You are just building a house upon a sand. Kaya nga konting problema lang, wasak na agad ang pamilya. Yung pwede pa sanang solusyonan. Alam niyo po, last week, I'm talking to isa sa mga, hindi ko nakasabayang lumaki, pero isa sa mga naalagaan ko po dito, academy. Ngayon ay may pamilya na siya. I'm so blessed by his testimony. Na sabi niya, sabi ko nga sa kanya kasi pag may pagkakataon, lagi mo lang dalhin dito yung pamilya mo sa church. Lagi mo lang dalhin. And I'm so blessed. Kasi sabi niya, nga sir, totoo yan Alam niyo po ba, sabi niya sa akin, kung kailan ako nagdesisyon na dalhin yung pamilya ko dito, kinabukasan, doon naman nasira yung sasakyan ko. Doon naman sinira ng jablo yung sasakyan ko.
Kaya ngayon, sir, ako pa lang pero yun talaga plano ko, sabi niya sa akin. Ngayon nagpapasalamat siya sa Panginoon, it's because of the reason they may not have the money that they long for. Pero meron isang pagkakataon na nakita nilang dalawang mag-asawa ang kadakilaan ng Panginoon. Because some have the money, pero nag-aaway pa din. Some have the money, pero may plano pa rin maghiwalay. Some have the money, pero may plano pa rin wasakin at hindi ituloy ang pamilya. But sila, wala man silang ganong kalaking pera, ang kagandahan, ang nagbibuild ng kanilang tahanan ay Diyos. Kaya nga, yung asawang lalaki, na-appreciate niya yun. Yung asawang babae, na-appreciate niya yun. And they can call their home a holy home. It's because of that manifestation na ang Diyos ang siyang patuloy na naghahari sa kanilang pamilya. Kaya nga sabi ko po sa inyo mga kapatid, ang nakakatakot kapag malayo ang puso ng isang pamilya sa Diyos. Akala natin we're building a house upon a rock. But the truth of the matter is we're building a house upon a sand. Na konting unos lang ng buhay, kapatid, madali niyang mawasak. Konting problema lang, wasak na mga kapatid. It's because of the reason na ang effort sa paggawa ng isang bahay ay dapat nating ilagay sa kamay ng Diyos at hindi sa ating kamay. Sabi ko nga po sa inyo having expensive things in home is not a sin. Having a promising career with the members of the family is not a sin. There is nothing wrong with that. To attain high education in the family, there is nothing wrong with that, but we have to accept the reality that it is all insufficient for the family. Hindi yan ang magpupuno, kapatid, sa pangangailangan ng pamilya. Dahil ang kaya lang pong magpuno sa pangangailangan ng pamilya ay yung nag-create sa pamilya at ang nag-organize sa pamilya. Walang iba kundi ang kamay ng Diyos. Kaya ang pinakamaganda mga kapatid ngayong umaga, if you want your home to be a holy home, tanggalin mo ang kamay mo dyan, ilagay mo ang kamay ng Diyos. Make God the builder of the home. Para hindi lahat ng ginagawa po natin sa ating tahanan ay hindi po mabaliwala. Ang sarap umuwi kapag alam mo na yung pagod mo ay hindi nababaliwala. Ang sarap magpahinga sa bahay, napapasok ka ng bahay, tatakbo yung anak mo sa'yo, yayakapin ka. Ang sarap pumunta sa isang bahay at umuwi sa isang bahay na wala kayong ibang pinag-uusapan kundi kung paano kayo iningatan ng Diyos sa kanya-kanya ninyong lakad. Alam mo ba, anak, papunta akong trabaho, ay nagkatanggalan sa trabaho pero salamat na lang, ako ay hindi nadamay. Alam mo ba, sasabihin ng nanay, habang nagluluto ako dito, may nangyari, muntik nang masunog pero salamat na lang, kitchen na lang yung natira sa bahay natin. Papasok ngayon yung anak, alam mo tay, alam mo nanay, alam mo mama, alam mo papa, kung ano man tawag ninyo, kanina papunta ako eskwelahan. May na-aksidente sa aming school, may kinuha niya yung sarili niyang buhay sapagkat pagod na daw siya sa mundong ito. Pero salamat na lang na tinuruan mo ako magkaroon at kumilala sa Diyos. Hindi ko ginagawa yung mga bagay na yun. Alam mo tay, papunta ako kanila sa trabaho. Habang ako'y nagmumotor, bumibanking pa ako. Yung nasa harap ko nadulas, natumba, nadisgrasya. Pero ako ay iningatan ng Panginoon. Imagine niyo po kung uuwi kayo na yan ang laman ng usapin sa loob ng tahanan. Hindi yung uuwi ka, alam naman na galing kang trabaho, pero ang tanong pa rin saan ka galing? Saan ka galing? Alam naman, nagsabi ka na, mahal, mag-overtime ako ha. Pag uwi mo ang tanong, ba't ngayon ka lang oras umuwi? Di ba? Imbis na ganyan, kapatid, alam niyo po kung bakit merong ganyang usapin sa loob ng pamilya? Yan lamang ay pagpapakita na kapag inilagay natin ang kamay natin sa pamilya, ganyan lagi ang mangyayari. Pero ilagay mo ang kamay ng Diyos sa pamilya, blessings will overflow in the family and you can count them and name them one by one. Bakit? Except the Lord build the house.
Except the Lord build the house. Not just only the vanity of human effort ang makikita po natin dito, but also, meron salamat na lang that we can call it a holy home. It's because we have the divine watchman. The divine watchman. Sabi po ng Bible po dyan on the last part of the verse says, except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. The watchman waketh but in vain, except the Lord keep. The word keep there, it means to protect. Yan po ang ibig sabihin niya. Now, during those times, ang city po, ang watchman, ang trabaho po ng watchman, siya po ay tumatayo doon sa pinaka, hindi lang kasi isa yan eh. Pag gumawa sila ng city, ng walled city, every corner of it, meron po yung tinatawag na tower. Mga gamers, labas. No, di ba? Tumawa kayo. Naintindihan niyo yung sinasabi ko, di ba? Meron po yung archers. Di ba? Alam nyo? Naintindihan na? Okay, meron po yung tinatawag na watchmen. And their job is to guard the city against the enemies. Yan ang trabaho nila. Yan, wala yung ibang trabaho. Some of them ay may hawak na pana. Some of them ay may hawak na trumpet. Na pag may danger, ang trabaho nila is to alarm the whole city. Yan ang trabaho po ng watchman. Yan po ay nung sinaunang panahon. Now, sa panahon po natin ngayon, ano po ang ginagawa natin? We have CCTV. We have security cameras. We have alarm fences. Pambihira minsan. Diyan, dito po sa taas na yan, dyan sa Agoncillo building. Sa taas po kasi yan, minsan, doon po kami nakatira sa baba eh. Minsan pag nalaglag yung mangga, pwede mo na maturing na alarm clock eh. Kaya umakyat kami ni Sir Alex. Sabi ko, Sir, pwede bang putulin natin to? Total, lumampas naman eh. Kunin lang yung bunga, tapos putulin na yung puno. Diba, pwede ba natin putulin to? Hanggang dito kasi yan, Mac. Eh, pag gano'n ni Sir Alex, merong alarm fences dito, yung may kuryente. Sabi niya, hindi natin mapuputol yan. Bakit? Kasi may alarm fences eh. Ganyan ang mga security ng bahay ngayon. Not just only alarm fences, high fences. May kita mo yung pader ang taas. May barbed wire pa sa taas. Ginawang bilibid yung bahay. Di ba? But in reality, brethren, in reality, protektado yung bahay. But in reality, who is guarding your child's heart? Protektado yung bahay. The home is safe. The house is safe with high fences, security cameras, alarm system. Pero yung puso ng anak, sino nagbabantay? Who is watching over the marriage when the enemy of bitterness creeps in? Sino na ang nagbabantay sa relasyon ng mag-asawa? Protektado yung bahay, pero hindi protektado yung nasa loob ng bahay. We thought that the enemy is out there, but the truth of the matter is the enemy is inside. Ang tawag po natin dyan, inside job. Yan ang pinakadapat na makita po ng pamilya po ngayon. Ang akala po natin, gwardyado yung bahay. Ang ganda, high class yung mga alarm system. Na pag ikaw mismo nagkamali ng code, talagang nag-alarm. Naalala ko po, pag pumupunta kami ni Pastor Hill ng Amerika, yan ang kabilin-bilinan po sa amin ni Brother Greg. Huwag ka basta-basta papasok dyan. Ituturo niya pa yan kung paano minsan gagawin. Kasi, mismo ikaw may-ari ng bahay, kapag nagkamali ka lang ng konting pindot, yung alarm, diretso sa police station. Ang mahirap nun, yung dadamputin nila, ikaw mismo may-ari ng bahay. At pag sinabi mong nagkamali ka lang ng pindot, katakot-takot na investigasyon pa ang gagawin. Bakit ka nagkamali ng pindot? Hahanapan ka ng ID, hahanapan ka ng insurance ng bahay, lahat na. Diba? High class, yung mga protection pagdating sa loob ng tahanan. Pero pag yung nasa loob,
Yung nasa loob. High class din kaya or high grade din kaya yung nagbabantay sa puso ng anak natin? High grade din kaya yung nagbabantay sa marriage ng mag-asawa? Gaano ka high class ang pagbabantay or ang alarm system natin, ang security system natin sa bawat miyembro ng pamilya? Pero salamat na lang sa Panginoon, kapatid, na sa panahon na hindi na natin kayang bantayan yung dapat bantayan, Diyos ang siyang gumagalaw upang mapanatili ang kanyang imahe sa kanyang pamilya, sa ating pamilya. That's why it is very important to remember that except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Kahit gaano ka pa ka-alerto, kapatid, kapag may pumasok sa loob ng tahanan, kung hindi ka naman alerto, kapag pumasok na ang dyablo sa puso ng anak mo, nonsense ang lahat ng protection mo sa loob ng bahay. Kaya nga, napakahalaga na bago man lang umalis yan sa loob ng tahanan, manalangin kayong dalawa. Iwanan mo ng salita ng Diyos. Kapatid, we have the gadgets nowadays. Let's use it. Let's use it. Nasasabihin mo, anak, iwan ka ng voice message. Hindi na kita naabutan kanina. Kasi ang pasok ngayon, alas 4 pa lang, flag racing na. Alas 5 pa lang ang uwi mo, lunch na, wala na ako dito. Pero naway protektahan ka ng Panginoon at alalahanin mo ang lahat ng aking sinasabi sa iyo. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, high grade na ang mga protection sa loob ng tahanan. Dito po, naririnig nyo naman yan sa ating mahal na pastor. Minsan tatawag po yan sa akin. Minsan magme-message po yan sa akin. O bakit maraming bukas na ilaw dyan? Pero nasa Australia yan. Nasa Amerika yan, magsasabi siya, o bakit tulog yung duty dyan? O bakit maraming nakatambay dyan? Anong oras sila lumabas? Anong oras sila nagtatrabaho? Bakit merong mga nakatambay at yung iba ay nagtatrabaho? Ganyan ka-high grade. Yung mga sistema ngayon sa loob ng establishment at sa loob sa labas ng bahay. Oo, totoo. Hindi makakapasok. Hindi makakapasok ang anumang delikadong nasa labas. Pero we have to accept the reality na ang kadelikaduhan ay wala na ngayon sa labas, kundi nasa loob na ng bahay. Ang kadelikaduhan ay wala na sa mga kukuha ng mga tao sa labas. Ang kadelikaduhan ay yung kukuha na ng atensyon ng mga anak natin gamit ito. Yan ngayon, sabi ko nga po sa inyo, in reality, who's guarding the heart of our children? Brethren, let us not forget that when God is the center of the home, He becomes the divine watchman. He guards the gates of our hearts and the doors of our mouth. Kaya nga maganda sa asawa. Maganda yung sinabi ng ating mahal na pastor last Sunday morning. Oh, yun ba yung ending ng mensahe? Kaya ngayon sa pag-uwi, wala nang singilan ha. Kaya ngayon sa pag-uwi, wala nang ganito. Bakit? It's because of the reason na kung yan lang po ay mangyayari kung hahayaan natin na ang Diyos ay magbabantay sa ating pamilya. Hayaan natin na ang Diyos ay mag-protect sa ating pong pamilya. Mga kapatid, tandaan po natin that a holy home is one where God is invited into every argument, into every meal, and every decisions that we make in the family. Yan ang tinatawag po nating holy home. Don't just build a home that looks good to the neighbors. Build a home where God feels welcome to dwell in. Huwag kang gagawa ng isang bahay na maganda lang sa mata. Normal yan Pag gumawa ka ng magandang bahay, papalakpakan ka ng tao. Pag gumawa ka ng magandang bahay, hahangaan ka ng tao. Pero gumawa ka ng isang tahanan na libreng-libre ang pagkilos ng Diyos sa loob ng tahanan. Now, brethren, the question is this. Who is building your home? Is your home still just a home sweet home, or it is a home sweet holy home? A holy home isn't one that is perfect. It is one that is submitted to God's will for the family. Pag sinabi po nating holy home, wag po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin yan, hindi na nagkakasala ang bawat miyembro ng pamilya.
That is not the holy home that we're talking about. A holy home is one that is submitted to God's plan for the family. Yung tipong, ito yung gusto nating mangyari, pero kung ito ang gusto ng Diyos mangyari, hahayaan ninyong mangyari. It is a home where the Bible is open more than the phones are open. And where prayer is common than complaints. Yan ang holy home, kapatid. Yung tipong mas bukas ang Biblia kaysa mas bukas yung cellphone. Yan ang holy home. The holy home is where prayer is more common than complaints. Nakakatakot ngayon, ang nakakatakot po ngayon sa bahay, mas marami ka nang maririnig na reklamo kaysa marami kang naririnig na ugong ng panalangin. Wala ka nang maririnig na, Panginoon, bigyan niyo po kami ng ganito. Panginoon, i-bless niyo po kami ng ganito. Hindi. Ang maririnig mo na ngayon, bakit kasi wala tayong ganito? Bakit kasi hindi natin narating yung gantong buhay? Ikaw kasi tatay eh. Ikaw kasi nanay eh. Puro complain na kaysa sa panalangin. Kay sarap ng isang pamilya na bago matulog, nananalangin. Pagkagising, nananalangin. Pag wala, kulang-kulang man ang pamilya, hindi man pare-parehas ng uwi, pero sabay-sabay na mayroon ko silang oras ng panalangin. Sabi ko nga, yan ang matatawag mong holy home. Where the Bible is much open than the phones, and where prayer is more common than complaints. Brethren, let us remember this, that if the Lord builds it, it will last. If the Lord keeps it, it is safe. If the Lord fills it, it is truly sweet. Kaya nga home, sweet, holy home. Pag ang Diyos ang nagbantay dyan, sigurado protektado yan. Kapag ang Diyos ang nag-build yan, maglalast yan. At kapag ang Diyos ang nagpuno ng mga pangangailangan nyo, you can call it that it is a home, sweet home. Let us take this message seriously, brethren. It's because of the reason that the world will tell us that more in the family is the answer. Kapag hindi po natin sineryoso po itong talata po na ito, sasabihan ka ng mundo na kung gusto mo ng maayos na pamilya, kasagutan sa pamilya, more is the answer in the family. If we just had more money, more space, more gadgets, our family would be happy. But the Bible tells us, in the book of Proverbs 15, verse number 16, the Bible says, better is a little with the fear of the Lord than great treasures and trouble therewith. Sabi ko nga po, kapag hindi natin sineryoso itong sinabi ni David, that except the Lord build the house, except the Lord keep the city, sasabihin sa'yo ng mundo, magdagdag ka ng ganito. Magdagdag ka ng ganito. Magdagdag ka ng ganito. Pero anong sabi ng book of Proverbs? Better is a little with a fear of the Lord. O kapatid, maaaring ngayon po, iba't iba tayo ng estado ng pamilya dito. Pero wag nyo pong iisipin na dahil yan lang ang natatanggap ng pamilya nyo, kawawa na ang pamilya ninyo. Okay na yung may matanggap kang ganyang kaliit, pero punong-puno naman ng pagkatakot sa Diyos ang pamilya mo at inaayaan mo na ang Diyos ang mag-build ng pamilya mo kaysa napakaraming treasures and trouble therewith. Oh, you have this, you have that, you have those things, you have these things. Pero punong-puno naman ang kaguluhan sa loob ng pamilya. Sabi ko nga po sa inyo let's take this message seriously, brethren. This morning, let's make a commitment that we will let God be the God of our family. Amen. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman wake it, but in vain. Except the Lord. Kaya ngayon pong umaga, kapatid, sabi ko nga po, huwag mong tingnan ang estado ng kalagayan ng pamilya mo ngayon. Tingnan mo kung Diyos ba ang nagahari sa pamilya mo. Kaysa tumingin ka sa material na bagay, tingnan mo kung merong Diyos sa bahay. Ulitin ko po. Kaysa tumingin ka sa material na bagay, tingnan mo kung merong Diyos sa bahay. Aanuhin mo ang material na bagay kung wala namang Diyos sa bahay.
Aanuhin mo ang ganda ng klase ng buhay na meron at tinuro ang mundo na ito kung wala namang Diyos sa loob ng tahanan para ituro sa iyo kung ano ang dapat na gagawin mo. Walang kakwenta-kwenta lahat, mga kapatid, except the Lord build the house. You can call it a home, sweet, holy home. Home, sweet, holy home. Kaya nga po, dapat pag-uwi natin, yan ang ti-check mo agad. Yan yung i-check mo agad. Meron bang Diyos ang aking pamilya? Kung merong Diyos, wag mong hanggang 1 linggo lang. Wag hanggang 1 buwan lang. Wag hanggang habang maayos pa yung trabaho mo, no. Anumang marating mo estado sa buhay, panatiliin mo ang Diyos sa bahay. Because it can last if the Lord will build it. It will be a sweet home if the Lord will fill it. And if the Lord will keep it, it will be protected. Yan, kapatid, ang tinatawag natin na home, sweet holy home. Tumayo po tayo lahat, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe po na amin po napakinggan. Thank you, God, for reminding us how important it is to have you in our home, in our families, oh God. So please continue to speak to the hearts of every families, Panginoon, na sama-samang luluhod at mangangako po, Panginoon, sa inyo that kayo po ang kikilalanin po nilang Diyos sa kanilang pamilya. All the glory belongs to you, God. Bless the people na ngayon ay mangangako po sa inyo. Father, once again, we thank you for the message. Thank you, oh God, for that great message. Thank you for using Maki this morning. And I pray, oh God, to please continue to speak to your people, that you might find our home, oh God, filled with your power, your words. I know that your presence is sufficient, oh God. It's enough for us. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Anumang nilapit po namin. Anumang nilapit ang inyong mga anak, ay masumpungan niyo po na amin pong gagampanan ito sa aming sa loob ng aming tahanan. Kayo po lagi ang makikita at hindi po ang aming kapangyarihan. May we focus on more of you than more of this world. Thank you, O God. Bless each family in this auditorium this morning.
and individuals as well. Now I beg you to please save the unsaved and baptize the converts. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back.